Click the wrong link. Na-scam ka ba? Paano kung na-hack ang account mo? Isang maling pindot lang. Goodbye, ipon. Pero teka, kapag na-hack ang account mo dahil sa phishing link, may legal remedies ka pa ba? Alamin natin. 1. Ano ang phishing? Phishing ay modus kung saan nagpapadala ang scammers ng email, text o link na parang legit, gaya ng bangko, delivery app o government agency. Kapag kinlik mo ito, pwedeng makuha nila ang iyong login details, OTP at personal info. Resulta, malilimas ang laman ng account mo. 2. Liability ng bangko. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP regulations, ang bangko ay may obligasyon na protektahan ang accounts ng customers. Pero may catch. Kung napatunayan na may negligence ang bangko, halimbawa kulang sa security measures, pwede silang managot. Kung ikaw mismo ang nagbigay ng OTP o nag-click ng link, mas mahirap i-claim na liable ang bangko. Kaya critical ang documentation at reporting. 3. Anong gagawin? Kapag na-scam ka kung na-hack ka na, 1. I-report agad sa bangko mo, tawagan ang hotline at ipablock ang account o card. 2. Gumawa ng dispute form, ay file sa bangko ang unauthorized transactions. 3. Mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group, ACG o NBI Cybercrime Division. 4. File a complaint with BSP kung hindi kumikilos ang bangko. Tandaan, mas mabilis ang action, mas mataas ang chance ma-freeze ang pera ng scammer. O ano ang mga legal remedies? Cybercrime Prevention Act, RA 12175, pwede sampahang kaso ang hacker-scammer. Estafa under the revised penal code kung may deceit at nakuha ang pera mo. On Data Privacy Act, kung may personal data na na-compromise dahil sa negligence ng kumpanya. Pwede silang makulong at magbayad ng danyos depende sa kaso. Hindi biro ang isang maling pindot. Kaya't lagi mong tandaan, huwag basta mag-click ng links. Huwag ibigay ang OTP kahit kanino. Check the sender. Kung suspicious, huwag nang i-click ang link. At kung ma-scam, huwag manahimik. May mga legal na hakbang na pwedeng gawin.